Good evening sa lahat ng ating mga taga-subaybay at ako'y nagagalak at tayo'y nakikita na naman muli sa ating live. So although mag-aalas 11 na dito ngayon sa Pilipinas at itong video na ito ay ginagawa ko talaga na almost kalahating gabi kasi yung mga OFW natin gusto kong gising sila while mapapanood nila ang video na ito. So bago natin umpisahan ang ating vlog this evening, binabati ko muna ang lahat ng mga tagapanood ng ating vlog na ito, sa lahat ng ating mga subscribers at sa ating mga magsasubscribe pa lamang, at maraming salamat at kayo inapunta dito sa aking channel. So sana suportahan nyo ang aking channel para magsama-sama tayo sa mga susunod pa na mga video na ating gagawin. Pero bago ang lahat, kung napapansin nyo sa aking background ngayon, ramdam ko na talaga yung Christmas. So kung naalala nyo, 2016 Christmas, may mga mabibigat na mga mensahe ang ating Pangulong Duterte para sa lahat ng mga drogista. At ito ngayon, pakinggan natin, babalikan natin kung ano yung mga sinasabi niya sa mga ito. Okay? Alam niyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayo mga drogista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Di ba parang nakakamiss lang na makakarinig ka ng mga ganitong mabibigat na mga mensahe para sa mga masasamang loob. So ako naman, madali lang naman maintindihin. Kung ikaw yung tao na walang mga ginagawang kalukuhan sa buhay, hindi ka dapat matakot sa isang Duterte. Diba? Kasi hindi naman mangyayari na ikaw ay... Okay? So hindi naman mangyayari na ikaw ay magiging subject for tokhang. Kasi nga ikaw naman ay hindi ka gumagamit ng shabu. Diba? Hindi ka nagtutulak ng shabu. So walang dapat ikatakot. So ang takot lang sa isang Duterte, yung mga tao na may mga ginagawang kalukuhan. Okay? So, maliwanag naman siguro po iyan. So, para sa lahat ng ating mga viewers ngayon, meron tayong viewers na dalawa. Pwede kayong mag-comment sa ating live ngayon at ma-acknowledge natin kung taga saan kayo at bakit kayo gising pa nga sa oras na ito. So, meron tayong dalawang live. So, maya-maya, pag-uusapan natin itong sinasabi ni General Marvel regarding sa mga adik na kumbaga kung ikaw ay gumagamit ng shabu, hindi pala hindi pala adik ang tawag sa'yo. So mamaya explain natin, elaborate natin, titingnan natin kung ano yung mga sinasabi niya doon sa interview sa kanya ni Pinky Web. So himay-himayin natin kung ano ba yung basic understanding natin sa lahat ng mga sinasabi niya. So bilang isang chief of police, so titingnan natin kung ihahambing natin siya at kay Senador Bato kung gaano ba sila ka-motivated na sumpuin nga ang isang salot sa lipunan, which is itong droga. Okay, so pwede nyo i-share ang ating vlog para makita ng ating mga kababayan na nais din makarinig ng mga mensahe. So para pala sa mga hindi nakakaalam or ngayon lang nakakita sa aking vlog, so although matagal na akong nagbablog, pero on and off yung ginagawa natin, but for now is gagamitin natin ang vlog, ang channel na ito para makapag-spread ng isang magandang mensahe para sa ating mga viewers. Okay? So without further ado, pag-uusapan natin kung ano yung sinasabi. Titingnan natin yung interview mismo kay General Marvel. Okay, so ito na. Are drug-related crimes on the rise, sir? No. Mas mababa kami ng 60% based on sa data namin. Kaya nga sabi ko, are we sure that pumunta ka sa barangay
Kasi baka mali yung reports natin kasi mas bababa kami ngayon. By 60%. Yun, more From than- what year to what year are we No, talking about? comparing. I-claim niya ngayon na kumbaga yung cases ng drugs ngayon, drugs-related cases sa Pilipinas is mas mababa siya compare sa nakaraang administrasyon. So ito yung unang claims niya. So pakinggan pa natin. Between 2016 to 2018, no, yung time nila at time namin dito ngayon ng ano. Kasi there's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no, bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, Gising ka. Gising ka, nadadagdagan. What? Ulitin mo natin. Oras dito. Ito yun Drugs sinasabi sa mga tao ko. Dito, just remember, no, bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, Ano daw? Yung mga tao na gumagamit ng drugs is hindi sila addict. So ano tawag sa kanila? Oh my God, galing ito sa isang chief of police. gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nadadagdagan. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, eto yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Mas nabubroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot ang report. Kasi sige, subukan mong gumawa And ng... data will back you up on Yeah, that. of course. Paano nangyari yun na kumbaga ikaw ay gumagamit ng drugs, ang tawag sa iyo hindi ka pala addict. So ano yun? Anong tawag sa iyo nun? 'Di ba? Kasi since paulit-ulit mo siyang ginagamit. Kasi nga ang sabi niya, kumbaga parang dito sa Pilipinas kasi ang trabaho daw ng mga tao dito is kumbaga oras. So ang mangyayari, kung gusto mong magdagdag ng oras at kailangan mong palagi kang gising, gagamit ka pala ng So yun yung basically, yun yung pagkaintindi ko sa sinasabi niya. Gusto ko balikan. Pakinggan natin ulit. Yun, kasi between 2016 to 2018, no, yung time nila at time namin dito ngayon ng kasi there's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Oh? Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no, bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Oh? Di ba? Yung mga tao daw na gumagamit ng drugs, remember, hindi sila addict. What the... Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi Oh, di ba? Yung mga gumagamit daw ng mga drugs dito is yung mga nagpapadagdag na oras. Kung ano nangyari doon? Let's say sabihin natin itong yung mga kababayan natin na nagtatrabaho ng gabi. So okay lang na gumagamit sila ng ng ipinagbabawal ng droga kasi para palagi silang gising kasi ito yung sinasabi niya eh. 'Di ba? So tapusin natin. Gumamit ka ng drugs. Gising ka, nadadagdagan. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, eto yung natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Mas nabubroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot ang report. Kasi sige, subukan mong gumawa And ng... data will back you up on Yeah, that. of course. Oh my God. And data will back you up on that. So kumbaga, ito yung studies na nila ngayon na kung saan ang war on drugs kinakalaban ng nakaraang administrasyon which is ngayon, okay lang pala. At binabago na nila yung description ng isang addict ha. Kumbaga kung ikaw ay isang user lang hindi pala addict ang tawag sa'yo. Ano tawag sa'yo? User lang. Tapos what if kung tawag nito, uulitin mo ulit, di ba? Uulitin mo yung paghihit-hit. So ang tawag sa'yo hindi na drug addict tawag sa'yo noon. So anong tawag sa inyo? Di ba kayo na mag-isip kung nasa tamang principle ba yung ginagawa nila ngayon? Kasi para sa akin, parang taliwas ito. Kung sasabihin natin, logically, kung basic understanding, pag ikaw ay gumagamit ng shabu, ang tawag sa'yo talaga is addict yan. Diba? So, para sa mga kababayan natin ng mga OFW, pakimonitor sa lahat ng mga pamilya nyo andito sa Pilipinas. Kasi nag-iba na ang ihip ng hangin ngayon. Hindi na pala addict ang tawag sa mga gumagamit ng shabu. According to
General Marvel. Words nga yan, kung napapansin nyo, sa pinapalabas natin na video clips, naka-mention doon. Diba? So kung gusto nyo makita ang kabuuan ng video, tingnan nyo sa YouTube, andun lahat. Marami silang pinag-uusapan doon. But gusto kong i-highlight ang issue na ito kasi parang hindi ko talaga nagustuhan. Nag-iiba na yung nag-iiba na yung ihip ng hangin. Iba na yung tawag doon sa mga user ng drugs, hindi na pala addict ang tawag doon. So, kayo, ano tawag sa inyo doon? 'Di ba parang nakakalungkot lang isipin na naging ganito na yung Pilipinas, yung mga estudyante natin ngayon, hindi natin alam. Dati kung takot sila na gumagamit sa ganyan, baka ngayon gumagamit na sila ulit. Actually sa lugar namin, napag-alaman ko na bumalik nga talaga siya kasi nga totoo naman talaga yun, yung mga addict dati, kung mayroon silang nabibilhan, babalik at babalik yan sila, gagamit yan sila. May hindi naman lahat, pero yung iba na totoong nagbagong buhay na talaga, so hindi na sila gumagamit talaga, pero yung iba na yung parang nahinto lang sila yung bisyo nila kasi nga stricto yung nakaraang administrasyon pagdating sa ganitong bagay, whereas ngayon is nagiging maluwag na at nagbago pa yung pangalan. Kung ikaw ay humihit-hit, ang tawag sa iyo hindi addict, ano tawag sa iyo? Di ba? So iba talaga, no? Iba na talaga. My God, grabe ang Pilipinas ngayon. So I don't think na meron pang 3 years kasi si President Marcos na patunayan niya na hindi, kumbaga patunayan niya na hindi nga nagkamali ang taong bayan sa pagboto sa kanya. Actually ako bumuto naman talaga ako sa kanya kasi nga nakita ko na okay, at least naman mabigyan ng chance yung family nila na kumbaga i-redeem kung ano yung para sa kanila. Pero sa ginagawa ngayon ng recent administration, masasabi ko talaga na sinayang nila yung tiwala ng taong bayan sa kanila. Although yung mga naririnig natin sa schools dati na kung gaano sila kasama yung family nila, nagbago yun. Pero ngayon is bumalik. Pinatunayan lang nila na ganun nga talaga sila. Di ba? Nakakahirap. Ang hirap paniwalaan na ganito na yung Pilipinas ngayon. So, para sa mga galit sa war on drugs, well, i-respeto natin kung ano yung mga prinsipyo nila kasi nga, 'di ba? We are in a democratic country, so paniwalaan mo kung ano yung gusto mong paniwalaan as long as hindi ka nakaapak sa isang tao, walang masama doon. Okay? So guys, bago tayo magtapos sa vlog natin na ito, sa live natin na ito, pakinggan natin ulit yung mensahe ni President Duterte during Christmas kasi parang nakakamiss lang na yung mga masasamang loob is takot sila. Okay? Alam niyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Parang ang sarap-sarap balik-balikan, panoorin na ito na yung huli niyong Merry Christmas. So kung ikaw naman is wala kang ginagawang masama, wala kang dapat ikatakot doon. Okay, so guys, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, sa 3 viewers natin ngayon. Although actually, this is my second time na nagla-live. So soon, yung huli nating video, although marami talaga yung nag-view, nasa 1,000 views na tayo. Then yung, sana patuloy nyo pa akong suportahan. Para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe, huwag kalimutang i-share yung video natin. At feel free na mag-comment kayo para makikita natin kung taga-saan kayo, kung ano yung mga hinanaing nyo, at yun yung pwede natin pag-uusapan para sa mga susunod nating mga video. So once again guys, this is Medyo Tisoy, ang inyong Proud Pinoy at patuloy na magiging Proud Pinoy. Adios!